Sa ating ugnayan sa mga namatay, may isang kakatuwang kabalintunaan. Napakarami nating ritual. Mula pagluluksa hanggang burol at hindi pa nga natatapos sa libing. Dahil may mga araw pang bibilangin, normally 40, 40. Biblically symbolic para ipagdasal ang kaluluwa ng pumanaw. Mga kapatid, lahat ng ritual na ito ay simbolikong pamamaalam. Kumbaga isang pagsasara ng isang kabanata. At parang paraan ng paghahatid doon sa pumanaw sa susunod na bahagi ng kanyang paglalakbay. Pero parang sa kanta ni Joey Ayala, ang ugnayan natin sa mga namatay ay parang walang hanggang paalam. Kahit nakalibing na, ang turing pa rin natin sa kanila ay parang mga enerhiyang kasama pa rin natin sa ating mga pamamahay. Hangin na umiihip ng malamig, mga bumbilyang biglang namamatay. Lalo na sa mga minahal at naging malaking bahagi ng ating buhay. Napakahirap na sila'y ating pakawalan. Pero mga kapatid, ang katotohanan ay wala namang hindi aabutin ng kalawit ni kamatayan. Maliban na lamang sa ilang mga sikat na personalidad mula Cagayan. At kung may mga iniwan na hindi pa rin makabitiw, hindi kaya may mga lumilisan din na sadyang hindi pa rin makawala. Dahil may mga bagay na hindi pa rin natatapos. Mga simulain na patuloy na naghahanap pa rin ng katuparan o humihiyaw ng hustisya. At ang sidhi ng kanilang kakulangan ay kayang tumawid mula sa kabilang mundo. Mga kapatid, sabi nila mga sementeryo daw ang pinakapayapang mga puok sa mundong ibabaw. Ang tunay na dapat tawaging himlayan. Sa paglubog ng araw, mga anino at huni lamang ng hangin ang tanging dumadaan sa ibabaw ng mga marmol na lapida at mga sementong krus at rebulto ng mga santo. Pero mga kapatid, sa ating kwento ngayon, malalaman ng dalagang nagngangalang Julie na hindi lahat ng nakahimlay ay tahimik at matiwasay. Atin pong pakinggan ang dulang maiibigan talaga ninyo dito po sa Sana Lord, ang dulang sinulat ni Ginoong Vincent Manrique. Ito na, ang misteryo sa sementeryo. Oh, andito ka na pala. Nag-overtime ka na naman sa trabaho, no? Ay, sinabi mo pa, masakit na nga yung ulo ko at likod eh. Ang dami kasing pinatapos na deadline sa akin. Talagang sinulit ng supervisor mo ang araw bago ka pagbakasyonin, ah. Di ba sabi mo magbabakasyon ka na? Ay, oo, mandatory leave kasi magtatapos na ang taon pero hindi ko pa nauubos ang leave credits ko. Kaya sabi ng boss ko, gamitin ko na daw. Akala ko pwede ma-convert sa cash and leave credits na hindi nagagamit. Ganun sa kumpanya namin. Oo, pwede, pero at this point, mas kailangan ko ng mahabang pahinga, no? Buong taon 2 beses lang ako nag-leave nung minsang nagkasakit pa ako. Ah, mabuti naman, Bes. E di mahaba-haba rin ang bakasyon mo niyan. Saan mo naman balak pumunta? Uuwi ka ba sa inyo? Ay, wala naman akong uuwian na. Wala na si mama, di ba? Ano ka ba, Bes? Nandyan naman yung papa mo, ah. Di ba close naman kayo noon? Noon, oo. Pero simula nang mag-asawa ulit si Papa at nagkaroon ng sariling pamilya, pakiramdam ko, outcast na ako. Para bang hangin lang ako sa tuwing umuwi ako sa amin. Masama ba ang loob mo na nagkaroon ng bagong pamilyang papa mo, Bes? Hindi naman. Masaya naman ako na nakakangiti na siya ulit pagkatapos niyang magdalamhati sa pagkamatay ni Mama noon. Pero syempre, parang meron pa rin nag-iba ngayong may bago ng sentro ng atensyon. Ay, sa bagay. Hindi kita masisisi. Normal lang naman na maramdaman mo yan. Pasasaan ba't masasanay ka rin? Sana nga. Gusto mo bang sumama na lang sa akin bukas? Uuwi kasi ako sa amin. Namimiss ko na si Lola eh.
Magbabakasyon din kasi ako ng 1 linggo. Nagpaalam ako sa amin ng leave at idinikit ko na rin sa 2 off. Sige, hindi ko rin alam kung saan ako pupunta eh. Mabuti na rin sigurong sumama na lang ako sa'yo para may makita naman akong mga puno. Puro building na lang araw-araw yung nakikita ko rito sa syudad. Naku, tiyak na matutuwa si Lola kasi gusto na ng kakwentuhan. Lagi nga kitang kinikwento sa kanya tuwing umuwi ako sa amin eh. Ibinibida ko kaya sa kanya na ang swerte ko sa BFF ko / roommate dito sa apartment. Ganun ba? O sige, mag-e-empake na ako ng gamit pagkatapos nating mag-dinner. Inaantok pa ako. Aga mo kasi nang gising eh. Mas excited ka pa yata sa akin na umuwi sa probinsya namin eh. Sabi mo kasi maiging bumiyahe ng maaga para hindi mainit at saka hello. Kung tutuusin, medyo tanghali na nga tayo eh. Pasado 10:00 na pa hindi pa rin nakakaalis. Syempre, anong oras na ba tayo natulog kagabi? Pasado 1:00 na ng madaling araw. Teka, sigurado ka bang okay lang sa lola mo na magstay ako sa inyo ng 1 linggo? Ano ka ba? Okay na okay lang yun. Naku, curious na nga si Lola sa'yo eh. Kasi nga sabi ko sa'yo kagabi, di ba? Palagi kitang ikinikwento sa kanya. Kaya huwag ka na masyadong mag-isip. Sana man lang hindi mo ako siniraan sa lola mo, ano? Sana puro magaganda lang yung ikinikwento mo sa kanya tungkol sa akin. Loka! O siya, iidlip na muna ako ah. Hindi pa alis ang bus na to hanggat hindi pa napupuno. Halata nga, kanina pa't nagtatawag ng pasahero ang konduktor eh. Bibili na nga muna ako ng mani para may makutkot ako habang nasa biyahe. Sige, umidlip ka muna dyan. Malayo pa ba tayo, Bes? Ang sakit na ng puwet ko kakaupo. Buti na lang nag-stop over tayo. Mahigit 4 na oras na tayong bumabiyahe ah. Oo, papasok na tayo sa bayan namin. Pagkababa natin, sasakay pa tayo ng tricycle papunta sa amin. Pero huwag ka mag-alala, malapit lang naman. Siguro, kulang-kulang mga 10 minutes nandun na tayo sa amin. Buti naman, feeling ko kasi didikit na yung puwet ko sa upuan eh. Diyos ko, hindi mo man lang ako in-inform na ganito kalayo sa inyo. Paano mo natitiis bumiyahe ng ganito kalayo? Luka, syempre sanay na ako, no? Wala pa nung bata ako. Ay, teka, sa babaan lang po, Manong! Bababa na tayo? Tara na, Bes! Sasha! Umuwi ka pala. Tiyak na matutuwa ang lola mo. Oo nga, Mang Lando eh. Buti po natsyempohan ka namin. Sa inyo na po kami magpahatid. Ay, oo naman. Teka lang. Sino tong magandang dilag na kasama mo? Best friend ko po yan. Siya po ang kasama kong umuupa sa apartment sa Maynila. Sinama ko rito para malibang naman. Ganun ba? Ay, sana'y magustuhan mo ang lugar namin, Hiha. Mukha naman pong mababait ang mga taga rito kaya tiyak na magugustuhan ko po. O siya. Maupo na kayo nang makalarga na tayo. Bes, bakit parang nakatingin sa akin lahat ng mga tao? Ano ka ba? Siyempre, ngayon lang sila siguro nakakita ng dayo rito sa amin. Halos kakilala na kasi nila lahat ng mga tao dito. Buti na lang sumama ako kay Sasha rito. Ang sarap sa pakiramdam ng preskong hangin. Bakit po tayo tumigil, Mang Lando? Ay, wala naman, Hiha. Kakambyo lang ako. Teka, bakit parang biglang lumamig, Bes? May nabiglang hangin dito banda. Dito na kasi tayo banda sa sementeryo na matagal nang abandonado. Sa kwento-kwento nga, marami raw nagpaparamdam dito. We, talaga ba? Naniniwala ka sa mga kababalaghan? Hindi ako naniniwala sa mga ganun. Naku, marami na nga raw nawawala sa bayan na to, kaya iniiwasan ng mga taong pumunta sa sementeryo na yan. Mang Lando, pakibilisan niyo po. Ito na nga, Hiha.
Lola! Andito na tayo. Oo, Bes. Tara na. Halika, baba na. Maraming salamat po, Mang Lando. Ito pong pamasahe namin. Ay, naku. Malaking halaga to. Wala akong panukli. Keep the change na lang po. Salamat po ulit. Ay, naku. Maraming salamat din sa'yo, Iha. Pagpalain ka nawa. Sasha, hindi ka man lang nag-abiso na uuwi ka pala. Surprise, Lola! At kasama ko po ang roommate ko pala. Ito na ba si Julie? Hi po, Lola Maring. Palagi ka pong ikinikwento ni Shasa sa akin. Ikaw nga rin ibinibida ka palagi sa akin ni Sasha. Tara sa loob ng bahay. Sige po. Oh, bakit ka napatigil, Julie? Anong nililingon mo ron? Umalis naman na si Mang Lando, ah. Ha? Pakiramdam ko kasi may mga matang nakasunod sa akin eh. Ha? Wala naman, ah. Tara na sa loob ng bahay. O siya, kumain muna kayong dalawa. Tiyak na gutom kayo sa biyahe. Wow! Ginataang hipo na may samot-saring gulay. Ang bango naman ang niluto mo, Lola. Lalo tuloy akong nagutom. Mabuti na lang marami akong niluto kanina. Kasi sabi ko parang hanggang gabi ng ulam. Pero dahil dumating kayong dalawa, ubusin nyo na to. Hindi ko naman kasi alam na darating kayo. Hindi tuloy ako nakapagluto ng mas masarap. Lola Maring, sobrang sarap nga po. Matagal na akong hindi nakakakain ng ganito. Madalas kasi instant lang yung nakakain namin saka mamadali sa dami ng trabaho. Kaya nga sa tuwing lumuluwas itong si Sasha, pinapadalhan ko siya ng maraming ulam. Lola Maring, ang sabi niyo po, uulamin niyo po ito mamayang gabi, di wala na po tayong uulamin mamaya. Ay nako, huwag kang mag-alala, Iha. Sasaglit na lang ako sa palengke, malapit lang naman. Kung ganon, sasamahan ko na lang po kayo sa palengke. Huwag! Po? Ang ibig sabihin lang ni Lola, hindi na natin siya kailangang samahan. Pagod tayo, di ba, Bes? Kaya magpahinga na lang tayo. Kaya ko pa naman. Nag-recharge yata ako ng kinain ko. Kaya ko na, Iha. Isa pa. Magdidilim na maya-maya. Mahirap na baka maabutan tayo ng dilim sa daan, lalo na at baguhan ka rito. Po? Bakit naman po Sa Maynila nga po, madalas gabi na akong umuwi. Kaka-overtime Bes, wag mo nang ipilit. Magkaibang Maynila at probinsya. Ha? Basta wag na kayong sumama. O siya, tapusin nyo na ang kinakain ninyo. Sasha, bakit wala pa si Lola Maring? Madilim na. Sabi ko naman sa'yo, dapat sinamahan na lang natin siya. Nandito na yon maya-maya. Ihahatid naman yun ni Mang Lando Baka hindi niya matsyempohan si Mang Lando. Imposibleng hindi. Kada alis ni Lola, si Mang Lando na talaga naghahatid sa kanya pa uwi. Mabuti na lang at may kapitbahay kayong tricycle driver, Para kung sakali, hindi kayo mahihirapan maghanap ng masasakyan papuntang palengke. Lalo na't hindi naman ganun karami yung mga bumabiyahe. Kaya nga Pero magpinsan kasi si Mang Lando at si Lola. Ang alam ko pa nga, second cousin sila. Kaya... Wala na rin ba siyang anak? Wala nang anak si Mang Lando. Pero may apo rin siya, si Kuya Jun. Kaya nung sabay na namatay ang mga magulang ko, silang dalawang tumulong sa amin ni Lola. Alam mo, kung ako sa'yo, dito na lang ako magtatrabaho kasi matanda na si Lola mo Kailangan niya ng kasama rito. Alam mo, naisip ko na nga rin yan Naghahanap na nga ako Naawa nga rin ako kay Lola. Naging mag-isa na rin siya magmula nung nawala si Lolo. Ang sabi niya, bata pa lang daw si Papa nang mamatay si Lolo. Kaya nga samahan mo si Lola mo o di kaya dalhin mo na lang siya sa Maynila para magkasama kayo at naaalagaan siya. Naku, alam mo naman si Lola, hindi sanay yun sa buhay Maynila. Mas gusto niyang sa probinsya mamuhay. Sa bagay, kahit ako rin naman, mas pipiliin ko yung ganitong katahimikan at saka malayo ang distansya ng bawat bahay rito. Liban na lang sa bahay ni Mang Lando na dyan lang sa tabi. Nga pala, kapag medyo late nang hindi pa siya nakakauwi, sunduin na natin. Ay nako, wag na talaga. Baka kung ano pang mangyari sa atin Ano naman ang mangyayari sa atin? Wala pa namang 15 minutes ang biyahe pa palengke.
Marami kasing nawawala sa lugar na to. Nawawala? Sino? Wala. O sige na, maligo ka na. Sabi mo, di ba, nanlalagkit ka sa biyahe natin kanina? Bes, pasado 8:00 na wala pa rin ang lola mo. Kaya nga eh, ano kaya nangyari? Hindi kaya ano? Bakit hindi ka mapakali? Kasi Bes, marami nang nawawalang tao rito sa bayan. Ha? Bakit parang wala naman ako naririnig na balita man lang sa TV o sa radyo o sa dyaryo man lang? Na-report ba ang mga yun sa mga otoridad? Oo, pero kahit ang mga pulis parang wala rin namang lead tungkol sa mga nawawala eh. Kaya nga hindi pwedeng magpagabi sa labas, lalo na madadaanan ng lumang sementeryo. Anong meron sa sementeryo? Marami kasing mga kababalaghan sa sementeryong yun. Marami raw nagpaparamdam ng mga nilalang na hindi nakikita. Kaya iniiwasan ng mga taong lugar na yun. Wala na nga mga naglilibing ng patay ron eh. Matagal na. Hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan na naiisip mo, Sasha. Hindi naman totoong mga yon, walang basihan. Ay, teka, may tricycle na dumating. Baka si Lola Maring na yon. Lola, bakit kayo ginabi? Nag-alala kami sa inyo. Pasensya na kung nag-alala kayo. Yung apo kasi ni Lando nawawala raw. Oh, si Kuya Jun? Saan nagpunta? Kaninang umaga pa raw umalis kasama ng mga kaibigan niya. Hindi pa rin daw umuwi hanggang ngayon. Tinanong namin ng mga kaibigan niya kanina pa raw umuwi. Pero gumabi na, hindi pa rin siya nakakauwi. Sinamahan ko siyang puntahan ng mga kaibigan ni June pero ang sabi nila, hindi nila alam kung nasan siya. Baka naman po may pinuntahan lang po. Wala namang ibang mapupuntahan yon kasi ang mga kaibigan niya ay kilala lahat ni Lando. I-report kaya natin sa mga pulis, Lola. Hindi pa pwedeng ipablotter sa pulis hanggat hindi pa umaabot ng 24 hours, Sasha. Ang sospecha namin ay baka sa sementeryo. Sementeryo? Diyos ko, bakit naman siya pupunta ron? Iniiwasan na nga ng mga taong lugar na yun. Hindi ko rin alam. Sabi ko nga kay Lando kapag hindi pa nakauuwi hanggang bukas, itanong na natin sa albularyo. Lola Maring, hindi po dapat tayo sa albularyo humingi ng tulong. Dapat sa mga pulis po. Marami nang nawawala rito pero wala namang nagagawa ang mga pulis. Po? Tsak na matutuwa si tatay kasi ang dami kong dalang isda. Hindi na namin kailangan bumili pa. Ubuti na lang. Marami akong parte na nakukuha sa pagtulong sa paghila ng lambat. Teka, wala man lang tricycle na dumadaan ah. Maglakad-lakad na lang kaya muna ako. Total, mga kalahating oras lang naman makakarating na ako sa bahay. Mabuti na lang. May dala akong flashlight. Ano yun? Sinong tumatakbo yun? Sino ka? Bakit ka tumatakbo? Hoy! Susundan ko siya. Teka. Ito ang daan papasok sa sementeryo. Ano yun? Multo! May multo! Sasha, bakit dito tayo pumunta? Pwede namang tumuloy na tayo sa bayan sa mga pulis. Mag-report tayo. Samahan natin si Mang Lando. Shh! Huwag ka maingay. Makinig na lang tayo. Pero, shh! Guys ko, kahapon ng hapon pa umalis ang apo ko. Pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakauwi. Malalaman mo ba kung saan siya nagpunta? May dala ka bang damit na huli niyang sinuot bago siya nawala? Lando, ibigay mo kay Isko ang dala nating damit ni June. Ay, ito na ang damit niya.
apo ko. Makakauwi pa ba siya? Ano, Kaisko? Bakit ka umiiling? Nasaan na si June? Ay, ang apo mo Lando ay... Ano? Nasaan na siya? Ang apo mo ay pumunta sa lugar na hindi niya dapat pinupuntahan at nakialam siya ng hindi niya dapat pinakikialaman. Anong sinabi mo? Ay, Diyos ko po, mahabagin. Makakabalik pa ba siya? Ay, nasa kanya kung makakabalik pa siya. Marami nang nawawala sa lugar na ito. Kung sumusunod lamang sila sa payo ko na huwag pumunta sa lumang sementeryo. Ang apo ko! Ang apo ko! Maring! Hindi ko ito matatanggap! Aray ko, Julie! Dahan-dahan naman! Bakit mo ko biglang hinila rito sa labas? Makikinig pa ako sa sasabihin ni Kaisko eh. Baka may maipayo siya para makabalik si Kuya Jun. Talagang naniniwala ka dun sa sinasabi ng Kaisko na yon? Oo, bakit? Siya ang pinakamagaling na albularyo rito. Sa kanya lumalapit ang halos mga taga rito eh. Bakit ba, Bes? Hindi mo ba napansin? Parang balisa siya kanina habang tinatanong siya ni Mang Lando at Lola Maring kung makababalik pa si Kuya Jun mo. Ha? Eh, normal lang naman yun ah. Kahit sino naman mababalisa sa nangyayari. Hinaan mo lang ang boses mo. Pero pansin kong parang nakatingin siya sa malayo eh. Na parang bang takot na takot. Parang may nakikita siyang hindi natin nakikita. Bes, huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Ang ibig mo bang sabihin Oo, tama ka nang iniisip. Parang kanina pa may nagmamasid sa atin eh. Magmula nung dumating tayo rito. Ramdam ko, alam ko yon. Katulad nung naramdaman ko nung pagdating natin kahapon sa bahay niyo. Ano? Ibig sabihin, may nakasunod sa ating kaluluwa? Sira, kaluluwa agad. Basta ako, hindi ako naniniwalang nawala sa sementeryo yung apo ni Mang Lando. Pero Bes, marami nang nawawala sa bayan na to. At pinaniniwalaan ng dahil yun sa kababalaghan ng sementeryo. Kaya nga maraming umiiwas doon. Eh bakit? May ebidensya ba? Natingnan ba nila kung may bakas doon sa sementeryo? Wala. Ang sabi ng mga pulis, madalas wala namang kakaiba ron sa sementeryo. Pero kung ganun, bakit kakaiba ang ambience ng lugar na yun? Bakit? Ah! Ano yun? Bakit ka napasigaw? Bes, may nakatingin sa atin. Ha? Saan? Ayun o, sa may puno. Saan? Wala naman ako nakita. Sasha, ano yon? Bakit ka napasigaw? Anong nangyari? May nakita kong nakaputi doon sa puno. Nakatingin dito sa atin. Saan, Sasha? Wala naman, bes eh. Wala na. Nawala na. Ay, malamig ang simoy ng hangin. May mga nagagalit sa nakikialam. Kaisko, wala na bang ibang paraan para makabalik si June? Ay, sana nga makabalik pa siya. Lola Maring, Mang Lando, humingi po tayo ng tulong sa mga pulis. Ang mga pulis baka mo, iha. Wala silang magagawa. Marami nang nawala. Wala silang may tutulong. Magsasayang lang kayo ng panahon. Ipagdasal na lamang ninyo na makabalik pa siya. Mahabagin Diyos. Ang apo ko. Hindi talaga ako naniniwala sa mga sinabi ni Kaisko, Sasha. Kaya kailangan may gawin tayo para matulungan si Mang Lando. At ano naman ang gagawin natin, Aber? Magsumbong sa mga pulis? Siyempre, mas maigi na rin makapag-blatter tayo para at least may tutulong sa paghahanap. Malay mo naman, di ba? Wala namang mawawala kung susubukan natin. Isa pa, mas mabuti na yung may gawin tayo kaysa naman wala. Ay, sa bagay. Mas mabuti na rin yun. Teka, nasan pala si Lola Maring? Nandun sa kabilang bahay. Siguro kinakausap si Mang Lando para kumalma. Speaking of Lola Maring, nandyan na pala siya. Lola, kumusta na po si Mang Lando? Humingi na siya ng tulong kay Kapitan. Sasamahan siyang magpa-blatter sa mga pulis. Mabuti naman po kung ganun.
ang sinabi mo? Seryoso ka ba, Julie? Bes, delikado yung naiisip mo. Baka pati tayo mapahamak. Sasha, kilala mo ako. Hindi ako maniniwala sa isang bagay hanggat hindi nakikita ng dalawang mata ko. Pero Bes, magagalit si Lola. At tiyak na hindi siya papayag. Hindi siya magagalit kung hindi niya malalaman. At isa pa, magandang scoop din to para sa akin. Talagang sa oras ng bakasyon mo, naisip mo pang trabaho, no? Ipaubayan na lang natin sa mga pulis ang paghahanap kay Kuya June. Hindi ba sabi mo marami ng cases nang nawawala pero wala pa ring lead ang mga pulis? Kaya dapat may gawin din tayo. Kaya kahit sa ayaw at sa gusto mo, pupunta tayo sa sementeryo. Kung ayaw mo akong samahan, edi pupunta ako mag-isa. Natanggap na namin ang report na to. Nakapag-report na rito ang tatay ng nawawala. Pwede ko bang malaman kung anong sadya nila? Officer Perez, mawalang galang na po. May lead na ba kay Kuya June? Kaano-ano ninyo si June Santos? Kamag-anak ko po siya at kapitbahay namin. Ako po si Sasha. Ako po yung apo ni Maria Jimenez. Apo ka pala ni Lola Maring. Kilala ko siya. Pero pasensya na. Tanging sa immediate family members lang namin pwede disclose ang anumang impormasyon tungkol sa kasong to. Tinatanong lang naman po namin kung may lead na po ba o wala. Hindi na po kami magtatanong ng detalye. Anong pinagkaiba nun? Kung sasabihin kong meron, tsak na magtatanong ka kung nasaan na siya. Anyway, wala pa kaming lead sa ngayon at patuloy pa rin kami nag-iimbestiga. Wala pa naman pala. Dami pang sinasabi. Kung ganon, aalis na lang po kami, officer. Pasensya na po sa abala. Sandali, Sasha. May sasabihin pa ako kay Officer Perez. Bes, tara na. Baka kung ano pang masabi mo. Officer Perez, totoo po bang marami nang nawawala ritong mga residente pero hanggang ngayon, wala pa rin lead ang mga pulis? Miss, sa tingin ko, wala ka sa lugar para itanong yan. Well, I have the authority to investigate. Here's my ID. Isa po akong journalist at nais ko pong makover ang kaso ng pagkawala ng mga residente dito. Dala mo pala yung ID mo, Bes. Palagi ko itong dala. Mabuti na yung handa ka sa lahat ng oras kapag kailangan. Well, lahat ng impormasyon tungkol sa investigasyon ay confidential. Kaya wala pa ako may disclose sa'yo, Miss... Miss Marasigan. Julie Marasigan. Yes, Miss Marasigan. Pasensya ka na. Sensitive ang kasong to kaya hindi pa namin pwedeng i-disclose. Kung gano'n, hihintayin ko po ang development ng kaso. Naalis na po kami. Aray! Ano? Sorry miss, hindi ka kasi tumingin sa dinadaanan mo eh. Excuse me? Nakatingin ako sa dinadaanan ko. Ikaw yung dire-diretso lang. Bes, tara na. Teka lang. Tara na. Kainis! Ang yabang ng lalaking yun. Sino ba yun? Si Enrico Herrera yun. Anak ni Don Pablo Herrera. Sila ang pinakamayaman, pinakamaimpluwensyang pamilya dito sa bayan ng San Ildefonso. Kaya pala kung umasta siya, parang pagmamayari niya ang lahat ng madadaanan niya. Pero hindi dapat ganun. Sinabi mo pa. Pero wag na nga natin pag-usapan ng lalaking yun. Ang gusto kong mangyari ngayon ay umuwi na tayo. Wag na natin ituloy yung binabalak mo. Nandito na lang din tayo. Bakit hindi na lang natin imbestigahan kung totoo ngang may mga nagpaparamdam dito? Bes, natatakot ako. Paano kung kasalubog natin ang mga masasamang nilalang dito at mapahamak tayo? Ayoko pang matsugi. Gusto ko pang magka-jowa, no? Sasha, maliwanag ang sikat ng araw. Sino naman ang aatake sa atin ng ganitong oras? Hello? Isa pa, walang multo o ligaw na kaluluwa. Huwag kang maniniwala sa mga sabi-sabi. Halika na! Teka! Uy! Julie naman eh! Pag ako talaga natsugi rito, ikaw ang unang mumultuhin ko. Girl, masamang damo ka kaya hindi ka matitegi agad. Bes, umuwi na tayo please. Hindi ko na kaya eh. Iba talaga yung pakiramdam ko sa sementeryo na to. Hindi mo ba napapansin? Halos kasing taas na natin yung mga damo rito. Tapos, puro pa mga puno.
Halos hindi nakita ang mga nicho. Sasha, gusto ko lang makita kung may bakas na mga paa rito. Ha? Mamaya ko na ipapaliwanag. Bes, narinig mo ba yun? May ibang tao rito. Umalis na tayo rito. Sino yan? Diyos ko, Lord. Ayoko pang mamatay. Bes, tara na. John! Nandito ka ba? John! Marami rong kaluluwang hindi matahimik dito. Makagawan tayo ng masama. Tahimik na rito, pero parang ang bigat ng hangin. Tara, pumunta tayo sa bandaron. Naku naman, Julie. Talaga pupunta ka pa sa pinakagitna ng sementeryo. Humawak ka lang sa kamay ko kung natatakot ka. Teka, sino kaya nakalibing dito? Bakit walang pangalan yung lapida? Bes, narinig mo yun? Umuwi na tayo. Huwag na nating problemahin yung lapid ang walang pangalan. Baka naman ang bura lang. Sira, may nabubura bang pangalan sa lapida? Unless, hindi talaga nilagyan ng pangalan. Ay, nako. Hindi ko na talaga kaya. Uuwi na ako, Bes, ha? Sasha! Hintayin mo ako! Ano ba? Huwag ka tumakbo! Oy! Uuwi na ako! Hindi ko na kaya! Saan ba kayo galing? Bakit pareho kayong pawisan at gutom na gutom? Ay, o siya. Tapusin niyo muna ang pagkain niyo. Tapos na po ako. Salamat po sa masarap na pananghalian. Nalipasan na kayo ng gutom. Ang sabi niyo maglilibot-libot kayo sa bayan. Pero bakit ganyan ang mga itsura niyo? Lola, si Julie kasi... Naghabulan po kasi kami ni Sasha nung pauwi na. Lola, si Julie yung may kasalanan. Bakit? Hinabol naman talaga kita kanina. Luka-luka ka talaga kahit kailan. O bueno, mabuti naman at sinunod niyo ang bilin kong umuwi ng maaga. Ano ba yan? Hindi ako makatulog. Sa tingin mo, sino kaya yung nakalibing sa ilalim ng lapidang walang pangalan? Talagang yan pa rin ang nasa isip mo? Hindi mo ba naririnig yung mga kaluskos sa labas? Kanina pa nag-iingay yung aso ni Mang Lando. Dumungaw ka kaya sa bintana para tignan. Bakit hindi ikaw ang dumungaw? Ayoko nga. Baka kung ano pang makita ko eh. Hindi kaya mga kaluluwa yun? Sinusundan tayo dahil binulabog natin sila kanina. Lukaret, matulog ka na nga. Hindi mawala sa isip ko yung lapidang walang pangalan. At parang gusto ko nang maniwala na may kababalaghan sa sementeryong yon. Dahil ramdam kong parang mabigat ang kapaligiran. Ramdam ko rin na parang may sumusunod sa amin kanina ni Sasha nung pauwi na kami. Totoo nga kayang may mga ligaw na kaluluwa ron? Nasaan na kaya si June? Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Kailangan may gawin ako para matulungan ang mga residente ng San Ildefonso. Bes, kahapon lang tayo nang galing dito ah. Bakit pa tayo bumalik? Talaga namang gusto mo akong matsugi ng maaga, no? Alam mo namang mahina ang loob ko eh. Kumapit ka lang sa kamay ko kung natatakot ka, Sasha. At saka hinaan mo lang yung boses mo. Pero napakadilim dito, Bes. Tapos ayaw mo pang gumamit man lang ng flashlight kapag talaga may nangyari sa atin. Shh! Walang mangyayari sa atin. Magtiwala ka lang. Maliwanag naman yung buwan, okay? Bes, narinig mo ba yun? May kaluskos doon banda at parang may boses na humihingi ng tulong. Alam mo, gusto kitang suportahan sa ginagawa mo pero nakamamatay kang suportahan. Sinabi ko naman kasi sa'yo kanina, huwag ka nang sumami. Wala ka namang pabayaan kita. Best friend kita eh. Ayaw ko rin namang may mangyaring masama sa'yo. Kaya kahit takot na takot ako, sumama ako. Tsak na hinahanap na tayo ni Lola. Ang tataka yun kung bakit madilim na wala pa rin tayo sa bahay. Shh! Shh! Sundan natin yung boses. Diyos ko, Lord. Ikaw na lang pong bahala sa amin, ha? Sana walang mangyaring masama sa amin. Bes! Nakita mo yun? May anino sa hindi kalayuan. Huwag kang maingay at huwag kang maglilikha ng kaluskos.
Sasha. Baka lalo siyang matakot at tumakbo. Bes, hindi ko na talaga kaya. Umalis na tayo rito. Ang lamig ng hangin. Parang may nagmamasid sa atin. 10 minutes pa, Sasha. Tapos pwede na tayong umalis. Diyos ko, ito na yata ang pinakamahabang 10 minutes sa buong buhay ko. Saan na napunta yung babaeng nakaputi? Bakit bigla siya nawala? Narinig na naman namin yung mga kaluskos sa hindi kalayuan. Teka, bakit parang may pupunta sa aming matangkad na anino? At may dala siyang pala. Bes, pagbilang kong 3, takbo. Ha? 1, 2, 3, takbo! Bes, natalisin ko! Hindi na tayo pupunta rito! Officer Perez? Maraming salamat sa paghatid sa amin, Officer Perez. Walang anuman. Pero ano nga ba ang ginagawa ninyo sa lugar na yun ng ganitong oras? Ito kasing best friend ko, sir eh. Ayaw magpaawat. Gusto raw niyang imbestigahan yung mga nawawala rito. Pero hindi ba kayo natakot na baka makasalubong ninyo ang mga masasamang nilalang doon? Hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi lang, Officer. Pinapaniwalaan ko lang kung anong nakikita ko. Gusto ko ang katapangan mo, Miss Marasigan. Pero sana mag-iingat ka. Ang katapangan minsan ay magdadala sa'yo sa kapahamakan. Mabuti na lang at nakita ko kayong dalawa. Eh ikaw, anong ginagawa mo sa lugar na yon, Officer Perez? Nag-iimbestiga ka rin ba? Alam mo, Officer Perez, may mga nakita na ako na pwede kong ibigay sa iyong impormasyon. Yun ay kung makikipagtulungan ka sa akin. Sige. Pero pag-usapan natin ang limitasyon. Ay, Diyos ko! Nandito na pala kayo. Kanina ko pa kayong dalawa hinahanap. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyong dalawa. Lola! Lola Maring, pasensya na po. May pinuntahan lang kami ni Sasha, pero wag po kayong mag-alala. Kasama naman namin si Officer Perez. Abay, saan ba kayo pumunta? Naglibot-libot lang po kami ni Julie. At dahil ginabi kami, sumabay na lang kami kay Officer Perez. Ganon ba? Eh kung ganon, maraming salamat sa'yo, iho. Akala ko, napahamak na silang dalawa. Walang anuman po, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po hahayaan na may masamang mangyari sa mga apo ninyo. Mauuna na po ako. Pupunta na lang ako rito bukas. Mag-iingat ka, Officer Perez. Salamat ulit. Sorry po ulit. Nag-alala kayo sa amin, Lola Maring. Ikaw kasi. Huwag nyo nang uulitin yun. Diyos ko, pang-anim na si Jun sa mga nawawalang residente rito. Huwag nyo nang dagdagan. At baka hindi ko nakayanin. Sorry na po, Lola. O siya, kumain na kayong dalawa at matulog ng maaga. Ako'y inaantok pa dahil hindi ako nakatulog kagabi. Hindi ko maintindihan kung bakit kahol ng kahol ang mga aso kagabi. May narinig din akong mga yabag. Magmula nang mawala si June, parang may kakaiba nang nangyayari tuwing gabi. Maraming salamat po sa mainit at masarap na kape, Lola Maring. Walang anuman, iho. Maya-maya lalabas na ang dalawa. Siya nga pala, maraming salamat ulit sa paghatid mo sa dalawa kagabi. Mabuti na lang at may kaibigang kagaya mo ang apo ko. Wala po yun, Lola Maring. Gusto ko nga rin po makausap sila kasi nalaman kong journalist pala ang kaibigan ni Sasha. Ay, oo. Magkasama sila sa apartment sa Maynila. Nandito si Julie para magbakasyon. Pero parang hindi magandang pagkakataon ito dahil sa nangyari kay June. Officer Perez, ang aga mo. Pasado 9:00 na, Miss Marasigan. Hindi ko nakuha ang numero mo kagabi kaya pinuntahan na lang kita rito. Oo nga pala. Nakalimutan ko rin kunin sa'yo. Naliligo pa si Sasha. Siya. Maiwan ko na muna kayo riyan. Hahatiran ko lang ng pagkain si Lando sa kabilang bahay, ha? Sige po, Lola Maring. Ito. Ano to? Litrato ng lapid ang walang pangalan sa loob ng sementeryo. Nakuhanan ko yan ng isang araw.
Pero hindi ko na nausisa kung may iba pa bang lapid ang katulad niyan dahil nagmamadaling umuwi si Sasha. Salamat sa litratong to. Pupunta ako roon para matingnan kung may iba pang katulad nito. Officer, sa tingin mo may kinalaman nga kaya ang sementeryo sa pagkawala ni June? Naniniwala ka ba sa mga sabi-sabing walang ebidensya? Hindi. That's why magkakasundo tayo. Gusto ko ang katapangan at dedikasyon mo, Miss Marasigan. Julie na lang. Julie, bakit nga pala nandun kayo kagabi sa sementeryo ni Sasha? Dahil gusto kong malaman ang katotohanan. May nakita ba kayo ni Sasha kagabi? Anino. Anino ng taong may bitbit na pala. Pero ang nakapagtataka, mahaba ang buhok niya at parang mahabang bestidang puti ang suot. Kung multo yun, bakit naman siya magdadala ng pala? May punto ka. Maaaring may paliwanag nga ang mga kababalaghan sa lumang sementeryo. Mamayang gabi. Gusto kong pumunta ulit dun, mamayang gabi. Nakita na kayo ng kung sino man ang anino na yun kagabi. Kaya kung pupunta ka uli doon ng gabi ay malamang may mga nakahanda ng patibong para sa'yo. Ang ibig mo bang sabihin? Yes! Tama ang naiisip mo, Julie. Kailangan may liwanag pa kapag pumunta tayo ron. Tapos, hintayin natin magdilim. Sige, sige. Diyos ko! Diyos ko! Lola, bakit po? Bakit po kayo natataranta? Si Lando! Si Lando nawawala! Baka po na masada lang. Hindi, nandyan yung tricycle niya. Pero ang alam ko'y hinahanap pa rin niya si June. Diyos ko, nasa na kaya siya? Officer Perez, tama nga ang hinala ko. May iba pang puntod na walang pangalan. Tingnan mo to. Ito mukhang bagong lagay lang. Dahil katutuyo lang ng semento. OMG, bakit kaya mga walang pangalan? At saka, ang pagkakaalam ko hindi na nililibingan ng sementeryong to, di ba? Nakakatakot naman dito, bes. Sasha, huwag mo na ulit akong yayaing umuwi. Sinabihan na kitang huwag ka nang sumama eh. Oo na, oo na. Nandito naman si Officer Perez kaya kahit papano hindi na ako takot masyado. Isa pa, gusto ko makatulong sa paghahanap kay Kuya June at Mang Lando. Mabuti naman pero hindi pa naman confirmed kung nawawala nga si Mang Lando. Baka may pinuntahan lang. Kunan natin ang litrato, isa-isa ang mga puntod na walang pangalan. Walang pangalan pero napansin niyo bang sinadyang itago ang mga puntod na to? Tinakpan ng mga to yung dahon kaya kung hindi mo titingnan ng maigi, hindi mo mapapansing may puntod. Basta, kuhanan lang natin lahat ng litrato at tingnan pa natin banda ron. Malawak ang sementeryong to. Pero, kakaunti lang ang mga nailibing dito. Mukhang naging gubat na lamang ito. Limang puntod ang nahanap nating walang pangalan. 6 na tao naman ang nawawala. Ibig sabihin, posibleng may isa pang puntod na maaaring wala ring pangalan. Ititigil muna natin ang paghahanap dahil magdidilim na. Hintayin na lang kung may darating katulad kagabi. Ibig sabihin, may nakita kang ibang tao kagabi rito maliban sa amin ni Sasha. Oo, kaya sinundan ko. Pero dahil nakasalubong ko na kayo, ay hindi ko na nalaman kung sino yon. Mukhang matandang lalaki. Naku, Diyos ko. Mukhang may mga magpaparamdam na naman. Sasha, huwag kang lumikha ng ingay at magtago ka lang. Huwag kang mag-alala, Sasha. Ipinagpaalam ko kayo kay Lola Marie. At sinabi kong ihahatid ko kayo kaya hindi niya kayo hahanapin. Bes, tama ba ang nakikita ko? May coaching itim na pumasok sa sementeryo. Shh! Pakiusapin! Huwag niyo ako papatayin! Wala akong kasalanan sa inyo! Gusto ko lang mahanap ang anak ko! Masyado ka ng maraming nalalaman, tanda. Kagaya ng apo mo, pakialamero ka, kaya itatabi kita sa puntod niya. Ano? Kayo rin ang kumuha sa apo ko? Oo, at wala na siya dahil pinatay ko na siya. Huwag kang mag-alala dahil isusunod kita para mag-reunion na kayo sa kabilang buhay. Mga walang iya kayo!
Pinalabas ninyong may kababalaghan sa sementeryong ito para iwasan ng mga tao. Inuna ninyo ang pansariling interes ninyo. Bakit? Amin naman talaga dapat ang lupang ito eh. Kaya walang karapatan ng sino man na pagbawalan kaming pagtayuan ng mall at resort ang lupaing ito. Kailangan ng progreso ng bayan na ito. Pero hindi ninyo kailangan pumatay. Nasimulan na ito kaya kailangan ng linisin. Ang unang napatay ay hindi sinasadya. At ang mga sumunod naman, dahil mga pakailamero sila. Kagaya ng apo mo. Walang hiya ka, Enrico. Pareho kayo ng ama mong si Don Pablo. Kais ko, alam mo nang gagawin mo sa kanya. Kais ko, isa ka rin sa kasabwat nila. Oo, kinailangan ko siya para maniwala ang mga taong may multo rito sa sementeryo. Mga hayop kayo! Mga hayop! Isusumbong ko kayo sa mga pulis! Mga pulis? Wala magagawa ang mga pulis mo dahil close kami ni Hepe. Sobrang close kami. Kaya bukas na bukas din. Kapag nabalitaan na nilang nawawala ka, alam na ni Hepe ang gagawin para pagtakpan ako. Hindi ako makapaniwalang palabas lang pala ng pamilyang Herrera ang lahat. Diyos ko, iligtas natin si Mang Lando. Huwag kang magpadalos-dalos, Sasha. Nakuhanan mo ba ng video ang mga pangyayari, Julie? Oo, mabuti na lang at maliwanag ang buwan at ang headlight ng kotse ni Enrico kaya maliwanag. Kung ganun ay wala na silang kawala. Kaya pala hinaharang ni Hepe ang lahat ng investigasyon tungkol sa mga nawawala dahil isa rin siya sa kasabwat. Thank you for standing up for us, Officer Perez. Gusto kong patunayan sa'yo, Julie, na marami pang matitinong pulis na pwede mong pagkatiwalaan. Isend mo na ang video na yan sa supervisor mo. Email sent. Mabuti na lang at malakas din ang signal dito kaya kinaya ng data ko na maipadala ang pictures at videos. Kung sakasakaling may hindi magandang mangyari. Ay, kanina pa ako naka-live sa social media ko, Bes. At marami ng views. Kaya check na may pupunta ng pulis dito maya-maya. Loko ka. Paano kung maalarma ang pamilya ni Enrico? Kung ganun, pagbilang kong 3, magpakita tayo. Okay. 1, 2, 3! Itaas ang mga kamay at walang kikilos na masama! Officer Perez! Ibaba mo ang patalim mo, Mr. Herrera! Kung hindi ay mapipilitan ako iputok ito. Ang lakas naman ang loob mong pumunta rito. At may kasama ka pang magagandang dilag. Wala ka ng kawala, Enrico Herrera. Sa mga oras na to ay nakapublish na ang videos at pictures mo. Kanina ka pa namin minamanmanan. Naipadala ko na sa boss ko ang mga ebidensya kaya kahit may kapit ka, buong sambayanan ang huhusga sa'yo. Kais ko, hindi ako makapaniwalang nagpagamit ka sa pamilya Herrera. Wala akong kasalanan. Tinakot nila ako na idamay ang pamilya ko. Wala akong magagawa. Pagbabayaran yung pakikialam nyo. Wala ka nang magagawa pa, Enrico. Parating na ang mga pulis. Lando, mabuti na lamang at nailigtas ka. Alalang-alala ako sa'yo. Naku, ako rin, Maring. Salamat kay Officer Perez at kina Julie at Sasha. Kung hindi dahil sa kanila ay malamang nawala na rin ako ngayon. Pero nakakapanlubo lang na hindi ko na makakasama ang apo ko. Alam kong mahirap at masakit. Pero nandito lang kami ni Sasha para sa'yo. Ang mahalagay na bigyan na ng hustisya ang pagkawala ni June. Nabigyan na ng hustisya ang bayan ng San Ildefonso. Mang Lando, kung kaya nyo na po, ay pwede kayong sumama sa akin para makapagbigay kayo ng statement sa presinto. Huwag kayong mag-alala. Na-relieve na sa pwesto si Hepe kaya wala nang hahadlang sa hustisya. At under investigation na rin siya. Maraming salamat sa inyo. Grabe, nakarating pala sa national TV ang balita tungkol sa bayan.
Kaya lahat ng mga matay nakatuon sa pamilya Herrera. Hindi na sila makakagalaw dahil mainit sila sa mata ng batas. At yun ay dahil sa inyong dalawa. Lalo na sa'yo, Julie. Kung hindi mo naisipang magbakasyon dito ay malamang nasa kadiliman pa rin kami. Masaya po akong nakatulong. At isa pa, iba pa rin ang fulfillment na nararamdaman naming mga journalist kapag may naisisiwalat kaming katotohanan na nakapagbibigay ng hustisya sa mga naaapi. Grabe! Saludo ako sa'yo, Bes! Nakaka-proud ka talaga. Kulang na lang talaga love life sa'yo. Mukha ngang may pagtingin sa'yo si Officer Perez. Halata ang paghanga niya sa'yo sa tuwing tinitingnan ka niya. Lola Maring! Ay nako, o siya, tapusin niyo na ang pagkain. Bukas na bukas din ay magsisimba tayo. Malaya na ang San Ildefonso kaya tiyak na marami ng tao ang lalabas. Salamat, Diyos ko. Salamat at binigyan niyo ako ng lakas ng loob. Kaya nakatulong ako.